Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sa meron tayong reaction ay ito ay Misteryo 2007 episode. Yung title na Leprosarium. Ang leprosy may ketong 'yun, 'di ba? Tama ba? So ito yung video. Ayusin lang natin dahil GMA to, malay mo. 'Di ba? Pero hindi naman na-copyright yung nag-re-upload, pero mas magandang sigurado na tayo. Play na natin to mga kababayan ko. Bukas para sa lahat. Sa loob ng isang ospital, may mga sakit na nabibigyang lunas. Sa kasamaang palad, may mga buhay ring hindi naliligtas. Kahit pa may lunas ang sakit na ketong o leprosy, marami pa rin sa atin ang kinakatakutan o pinandidirihan ng sakit na ito. At nananatiling dito sa tala. Hindi naman nakakahawa yan eh. Pagamutan ng mga may ketong dito sa Pilipinas. Pero hindi lang raw sakit ng pasyente ang kailangang katakutan dito. Dahil ang institusyong ito ay tila naging sanktuaryo na rin ng mga sangkabilang buhay. Sir Enay, buksan ang mga mata. Talas ng pandinig. Palawakin ang isip. Hello! Si Adam. Adam Reyes. Maraming may ayaw dyan eh. Kaya lang mundo na nababalot ng misteryo. Taong 1936 nang itinayo ang Central Luzon Sanitarium, isang ospital para sa mga may sakit na ketong o leprosy. Dr. Jose Enriquez Memorial Hospital. Sa ngayon, tinatawag na itong Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital na kilala rin bilang Tala Hospital. Ayon kay Leticia Francisco, Assistant Training Officer sa ospital, isolated, malayo umano sa kabihasnan ang nasabing sanitarium. Saan kaya yan? Tingnan ko ang lugar yan. They found out na ang San Lazaro ay puno na. So, San Lazaro, naghanap sila ng place. yung mga communicable disease, yung rabies din doon dinadala sa San Lazaro eh. So, nakita nila itong lugar na ito na isolated before, bundok-bundok pa ito, kasi hindi pa ito developed. So, dito nilagay ang Central Luzon Sanitarium. Dahil sa layo nito, nagsilbi umanong morgue at lagakan ng mga namayapang pasyente at empleyado ang isang bahagi ng sanitarium. Sa kasalukuyan, training center na ito ng ospital. Yung mga matatanda rito, yun ang sabi nila na ito daw, lugar na ito noon ay pinagbuburulan daw ng mga pasyenteng mga namatay or yung mga empleyado yata before na mga namatay. Isa si Malu Onyes sa mga empleyadong nag-oopisina sa nasabing training center ng Tala. Nagiging distracting kasi pag nagtatrabaho ka, yung walang pinipiling oras, may mga unusual na mga happenings, mga pakiramdam ko na parang may tao na wala naman, pero nag-iisa ako. Reenactment. Bad trip pa naman yan, ano, yung let's say ikaw yung may iiwan. Tapos habang iniwan ka dyan, punong-puno yung isip mo ng ano, ng mga kwento. Forward na natin.
para malaman, maririnig ko yun, pupuntahan ko siya para malaman ko kung sino yung gustong mag-fill ng tubig. Wala naman pala. Pag ganon, pagka mga yung naririnig mo na wala naman, residual yun. Kung nasa konteksto tayo ng paranormal, mga kababayan ko, no? Let's say, halimbawa, may naririnig kang kalimitan dyan sa mga opisina, naririnig ko mga kwento dyan, yung tunog ng typewriter. Tak, 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 tumutunog. Pero wala naman silang typewriter. Or tunog ng gripo na bukas, pagdating naman nila, sarado naman yung gripo. Yun yung mga residual. Kasi kung iisipin mo, yung typewriter, wala namang multo yun eh. Pero bakit nakakapag-produce ng sound? Yun yung tinatawag kasi na stone tape theory, na pag may mabigat na emotion doon sa lugar, di umano daw ay nare-record daw yung past. Diba? Yun yung tinatawag na residual hunting. Hindi yun multo. Imprints yun. Yun ang imprints. Paranormal pa rin naman yun. Kaya lang, recorded imprints lang daw yun. Hindi siya yung intelligent na yung multo na pwede mong kausapin. Waring may kasakasama umano sila sa ospital na sadyang hindi nila nakikita. May mag-aano dyan. Maggugulat. Ito na eh. Maging ang retiradong janitress na si Virginia Tarona, marami na ring naranasang kababalaghan sa 26 na taon niyang paninindigan sa ospital. Years. Parang may sumusunod, ganun. Lilingon naman ako, wala. Tapos pag lumingon ako naman na ganyan, titigil. Paglalakad ako, talagang sinasabayan ako. Skip na natin sa may mismong investigation ha, kasi ang bagal ng facing nito eh. Pero ang pinaka hindi raw niya malilimutan sa lahat, ang nakita raw niyang lalaking nakalutang sa ere. Parang nakaangat siya sa flooring ng mga siguro, mga ganyan naman. Parang lumulutang siya, ganun. Noong minsan namang nagpaalam daw ang isang trainee sa administrative aide na si Ronilio Dion, nagparamdam umano ang espiritong nasa CR ng mga babae. Good evening, sir. Pakala mo po sana ako kung nakuha ko eh. Sige, pala mo na ano. Okay po, big ko na lang po siya paglabas. Nag-plus yung CR doon sa CR ng supervising administrative officer. Ma'am? O, saan ka galing, ma'am? Sabi ko sa kanya. Akala ko nasa CR ka, sabi ko sa kanya. Hindi sabi. Di ang ginawa ko ngayon, pinuntahan ko yung CR. Wala namang wala naman akong nakita. Ayon kay Marilyn Soriano, senior emergency room nurse sa Tala Hospital, meron daw siyang kaibigan nagpakamatay at nagpaparamdam daw sa ospital. Yung isang nursing attendant namin noon na barkada ko yun kasama ko pagka nagra-rounds ako sa gabi. Kailangan talagang no? Siya Bote na mineral water tapos may naka-drawing na Ang lupit naman ito. Uy, Fatima pa yung uniform nito. Kasabayan ko siguro to. Yung isang may talagang drawing na no? May drawing na
Nursing attendant namin noon na barkada ko yun kasama ko pagka nagra-rounds ako sa gabi. Nagpakamatay siya. Uminom siya ng ng muriatic acid at saka Clorox. Napansin ko doon sa may pintuan ng Ward 6 namin sa male ward. Andun siya nakatayo. Tapos sabi ko, wag mo akong takutin kasi baka hindi ako makapag-duty, umuwi na ako. Sabi kong ganyan sa kanya. Isang nurse din umano ang nagmumulto sa pedia ward ng ospital. Alam mo, wait lang naalala ko yung kwento na yan sa Fatima Hospital sa Valenzuela. Diyan sa di ba nag-aaral kami noon nag-duty kami noon. May kinikwento sa amin na na yung head nurse namin doon. May kinikwento sa amin doon na nagmumulto din yung nurse. Diyan sa Fatima ang itsura ng nurse daw na kalbong nurse daw, babae. Kalbong nurse na babae. Pagka daw magra-round sila, 'di ba may rounds 'yan kakatok at kukunin yung blood pressure mo tsaka Pagka magra-rounds daw sila, sasabihin daw nung pasyente, nakuha na ako ng BP tsaka na-check na ako. Sino po yung nag-check? Yung kalbong nurse daw. Pag yun daw ang sinabi, alam na daw nila kung kung sino yon. Kasi yun daw yung nurse na nagpakamatay na nakuryente daw dun sa kaya daw kalbo. Wala lang, na-share ko lang. Urban legend yun sa sa Fatima. Tapos then do sa elevator nila doon, do sa College of Medicine. May klase din kasi kami doon sa College of Medicine Ang mangyayari doon, tradition doon, pagka sumakay ka sa elevator, pag yun ay tumigil sa isang floor na walang tao at bumukas, kailangan mag-giveaway kayo. Creepy nga pag first time mo nung una, akala namin baka, alam mo yun, trip-trip lang. Pero parang naging tradition na rin siya. Siguro nagsimula yung sa trip-trip lang, then naging tradition na yung ganun. Creepy. Sabi nung isang nanay, ma'am, pakikabit po yung dextrose ng anak ko kasi mas sunod-sunod pa ang kanyang pagtatae. Tapos sabi namin, wala pong pumunta doon. Katunayan nga po, magbibigay pa kami ng isang reseta para may kasunod. Ay hindi ma'am, may nagpunta doon. Sabi niya, nakaputing bestidang nurse. Tinanggal niya yung swero ng anak ko. Sabi naman ng bata, ma, nakita ko yung nurse na nagpunta dito. Sabi namin, hindi namin alam yun. Walang nagpupunta dyan dahil nananghali kami, sabi namin. Sabay ganun Doon tayo sa investigation. Inimbitahan namin ang dating celebrity castaway na si Karen De Los Reyes upang pakiramdaman kung sadya nga bang may mga nagpaparamdam sa Tala Hospital. Una niyang pinasok ng training office kung saan malakas din ang pagpaparamdam ayon sa mga empleyado ng ospital. Good evening, madam, sir. Good evening. Habang sinisipat ang opisina, ang pintong di umano'y nagbubukas sarang mag-isa, tila ginulat ang ating bisita. Yes. Marker ulit na solid. Hindi naman nun. Ano yan? Ano yan? Di ba pwedeng lagyan ng langis yung pinto na yun? Uy. Ba't dire-diretso naman yung ganun mo? Uy. Dali patag ulit. Pag ganon. Okay. At least dinidebunk niya, Balita daw dito sa room na to, may nagbubukas sara daw ng pintuan
Tapos, sa keyboards daw ay may nagtatype. Kinikilabutan ako. Wow! Kinikilabutan ako. I won't touch your keyboard, madam, sir. Sa inyo po ito. Isang sulat naman ang iniwan ni Karen para sa espiritong umano'y nagtatype daw sa computer keyboard ng opisina. Maya-maya lang, kinatok naman ni Karen ang lumang aklatan ng ospital. Ikutin natin to. Ito daw yung Yung tunog ng pinto, nakatakot. tayo sa CR, which sabi nila may mga nagpaparamdam daw na may gumagamit, pero wala naman daw. So, let's see. Tingnan natin. Diretso lang, no? Nang puntahan naman ni Karen ang CR, muli siyang kinilabutan. Tao po. Kikilabutan ulit ako. Kikilabutan ako. Knock, knock. Good evening, madam, sirs. Madam, sirs. Check lang po namin yung CR. Check ko lang po. Tapo ang gagawin. Sink. Mirror nila. Ayoko makita sarili ko sa mirror. Ayoko lang. Yung papunta sa CR, kinilabutan ulit ako. Kaya sinabi ko kanina, hindi ako makikigamit ng CR or whatever. Titingin lang ako. Okay. And I'm alone! Okay, tatahimik ako ng po. Dito na namin hinawan si Karen na magtagal sa lumang aklatan ng nag-iisa. Alone challenge. Alam mag-isa dito. Ayoko pa iralin yung likot ng utak ko kasi tumbo ay sobrang likot. Totoo yun. Yan ang kalaban mo dyan eh. Yung pag nandyan. Lalo na pagka may psychological priming na ang lugar na pupuntahan mo ay may nagpakita or may nagpakamatay or may namatay doon sa lugar na yon. Psychological priming kasi ang tawag doon eh. Meron ka ng kargado na yung utak mo nun eh. Habang nag-iisa, pilit nilalabanan ni Karen ang anumang paglalaro ng kanyang imahinasyon. Ng pang-apat na tile, nasa kaliwa, pababa. Ano daw? Masyado ako nagtitrip. Gusto kong umikot pero parang may hesitation. Hindi ako natatakot, pero parang may hesitation. Ba't ganun? Matapos ang 20 minuto, nagpasya na si Karen na lisanin ang lugar. Labas na ako. Meron Meron. So, hindi siya katang isip. Hindi siya gawa-gawa. Yung hindi talaga. Hindi, actually, naiintindihan ko siya, May time na yung kami nila Sir Shaman, pagbukas nung pinto dun sa second floor ng hospital, iba yung dating eh. I don't know kung sa temperature ba yun or pero nararamdaman mo talaga. Pero feeling ko psychological pa rin yun. Diba? Pero mabigat yung dating Kung totoo ba ang mga nakakapanindig balahibong kwento dito sa training room ng Tala Leprosarium, lilibutin ng psychic na si Ana de la Cruz at investigator na si Ira Cruz ang silid na may sinasabing madalas na nagpaparamdam ng multo. Pag may control dapat isa-isa lang. Unang pasok si Iric, sunod si Ana de la Cruz. Kasi kung sabay sila, magsasakayan sila niya. Napansin mo yung nakita ko? Wala, yung mga tanong na yon. Napansin mo yung nakita ko? Magsasakayan na yan. Gumanon siya. Parang ang bigat. Dito pa lang. May nakita na akong lalaking gumanon. Atulin. Hindi kinonfirm ni Iric. Pagpasok pa lamang sa silid, may kakaiba ng naramdaman si Ana. Kadalasan yun sumusuka. Pati yung sana kapre yan. Yun din yung nangyari sa Clark Abandoned Hospital eh. Sumuka din siya dun eh.
Oh, dami. Ano, kapre? Ito, dito sa dulo nila. Babae na. Lalaki. Ang grabe, nandidis sa kamata niya. Ganyan siya kataas. Ayaw tayo. Ano suot? Madilim eh. Gagalit siya. Nilapit Ano, kapre? ni Ana at Eric ang lugar kung saan dumiretso Pero ang nakakapagtaka dito, kung pareho sila psychic, bakit hindi kinukonfirm nung Eric? Di ba? umano ang lalaking nakita ni Ana. Relax ka lang. Tumaling niya eh. Nandito siya kanina. Tapos biglang gumano. Hindi ko alam kung bakit. Galit siya eh. Wait, may sugat sa binti, no? Oo, hindi ko alam. Matangkad din sinabi mo kanina, to sinabi niya may sugat daw sa binti. Sabi ni Eric, sinakyan niya na lang eh. Bakit? Tila puno raw ng galit at puot ang lalaking nakikita ni Ana. Yan ang signal. Naramdaman ko parang nalapastakan eh. Oo. Nasaktan, nalapastakan. Sinaktan siya ng walang Nagsasakayan sila. Bakit siya sasaktan sa loob ng hospital? Pwera na lang kung may history ng yung let's say yan ay ginawa nung World War II pa, may mga tinotorture, pero yung hospital na sinaktan siya. Dami sugat na siya rito. Parang hinahabol pa siya. Ganun. Pag tumapat ako siya. Isang teknik naman ang ginawa ni Eric kay Ana para tulungan siyang makita ng malinaw at mabasa kung ano ang ibig ipahiwatig ng lalaking sugatan. Mabilis yung pagkalaw masyado ng labi. Pag-alan mo. Make it slower. Hindi ko na kaya. Bakit ganito ko? Hindi dapat ako dito. Ayoko dito. Alis niyo ako dito. Ayoko dito. Ayoko dito. Oo, galit ako sa tao. Galit ako sa kanila. Tinala ako dito. Kaya ako, minsan, hindi ko iba talagang kung kay Ma'am Ana de la Cruz. Kasi ang unang na turn off ako diyan kay Ma'am Ana de la Cruz, yung alam niyo yung nag-viral na taxi sa Luwakan Road. Fake yung video na yun eh. Sinakyan niya eh. Yung sa Luwakan Road. Kaya, bahala kayo, nasa kalayaan nyo pa rin maniwala kay Ma'am Ana de la Cruz, pero ako hindi ako. Kasi nakikita ko yung pattern ng niya eh. Pattern ng ginagawa niya eh. Palagi niya yung umiiyak to sa yung mga ganon. 'Di ba? Kung ikaw ay fan ni Ma'am Ana de la Cruz, mahuhuli mo yung pattern ng ginagawa niya. Kasi ako, for me, ang paranormal kasi unpredictable yan eh. Pero pag once na nagkaroon na ng pattern, laging nasusuka, tapos may malaking tao lagi. Kadalasan yan. Hindi naman sa lahat ng videos, pero pag mapapanood mo, kadalasan yan. Mag-search kayo ng mga lumang ng misteryo, laging nasusuka yan na may malaking lalaki lagi. Mga siguro nasa 60 to 70% ng videos yan ganun. Okay, balik. Yung sugat, saan galing? Nagbantay sa kanya. Pinahirapan siya. Dahil daw ang gulo-gulo daw niya, hindi siya kumakain. Kailangan daw niyang kumain para gumaling. Serious accusations yan. Sa hospital, ayaw kumain, pinapahirapan. Ano yun? Serious accusations yun, men. Pero hindi dapat kasi lalo daw siya, iniiyak siya. Nandun siya sa kwarto niya. Nakaupo siya. Iyak siya ng iyak. Pinubuksan niya yung pinto. Gusto niya lumabas. Gusto niya nang umalis dito. Okay, balik ka na. Hindi ako i-analyze nyo, no? Maliban na lang kung makakapag-provide kayo ng data na may minaltrato dyan na pasyente before or inilihim nila. Pero I don't think na ganun yun eh. Hindi naman tinayo yung hospital na yan during barbaric times eh, yung mga World War II or panahon ng Kastila.
'Di ba? Maliban na lang kung may ibang historya na ganun. Pero yung word na pinapakain siya, indicating yun ay inaalagaan siya noon. Ayaw niya lang talagang sumunod, parang ganun. Ibig sabihin, nasa hospital settings na yun. Kailan ba nag-start yung hospital na yan? I-research nga natin. Search ko yan eh. 'Di ba? Tala Hospital, no? Tala Hospital. Kapag yan ay ginawa ng mga medyo ano-ano pa, 1940s, pwede. Oo, pwede. 1940s, pwede pang magkaroon ng barbaric yun. Na-close na ba to? Hindi pa siya naman na-close eh. Pero 1940s, pwede naman. To be fair sa kanila, pwede, kung 1940s kasi pwede kasing during Japanese times, no? Naabutan niya World War II. Sunod na naglibot sa lugar ang paranormal investigator na si Adam Reyes. Kasama ang kanyang apprentice investigator na si Lawrence Manalo. Ano kasi ito, skeptic to eh. Kaya medyo idol ko to. Alamin nila kung totoo nga ba ang mga di maipaliwanag na pagpaparamdam sa Tala Leprosarium. Partikular. May nagagalit nga dyan sa comment section eh. Nakalagay dito, sabing ganon. Sabing ganon. Na-miss ko panoorin. Sorry, hindi nyo nakita. Na-miss ko panoorin ang programa ito. Gusto ko si Ate Ana at Kuya Alex kasi bukas third eye nila. Nabubwisit ako pag si Adam kasi di naman siya psychic. Wala siyang kakayahan makakita. Diba? Ang nagiging problem kasi dito, nababali kasi yung fantasy nila. Pag may ipinaniwala na yung mga di umano'y psychic sa kanila, mahirap na silang tumanggap ng logical explanation. Diba? Dito sa training office. When the airflow here changes, that can actually cause pressure on the other areas. It causes pressure on the windows. It causes Masyadong skeptic, lahat may explanation. pressure here. It also causes pressure on this door. Kung minsan, I wouldn't be surprised kung let's say dito nakulob yung air pressure na kung minsan kung merong mag-shake or may magra-radial dito sa lobby, ang isang posible na pwede mag-cause is actually the air pressure. Okay. Ito yung sinasabi nilang nagbubukas at saka nagsasara ng mga... Gamit ang isang magnetic level, susukatin ni na Adam kung nakalapat ba o pantay ang sahig ng kinatitirikan ng pintuan. Hindi siya perfect sa gitna. Nag-move? Ayan, nag-move ulit. Yeah. Nag-move na naman. Diba? Ang galing pag sinasara yung isang pintuan, magmo-move yung pintuan sa kabila. Nangyayari yan minsan sa loob ng kwarto na may CR sa loob. Pagka sinara mo yung dahil do sa air pressure, gagalaw yung kabilang pinto. Di ba? So, basically, what I'm demonstrating here is air pressure. Di ba? Naranasan nyo na rin ba sa kwarto yon? Diba? Sa loob ng kwarto, sa hotel nangyayari yan, Yung main, pag maliit lang yung kwarto tapos may pintuan ng CR, pag ginalaw mo yung main door, pag sinara mo, gagalaw yung pinto ng CR. Air pressure kasi yon. Ni Adam at Lawrence ang silid, kung saan di umano may malakas na ramdamang presensya sina Ana at Eric. Ngunit ang pasukan nilang training hall, dito na hinamon ni Adam ang mga nagpaparamdam na espiritu. Hello. Hello! Nakapagtataka kung biglang sumindi ang mga ilaw sa kinatatayuan ni Adam. Ito kaya ang resulta ng paghahamba ni Adam?
Magmumulto-multo kayo. Ngayon, nandito na kami. Hindi ka magpaparamdam. Ano kayo, camera shy? Ito ang problem, di ba? Ito naman, may paniniwala naman yung mga naniniwala sa kaluluwa na wag mong ipoprovoke. Pero sometimes kasi kailangan mong gawin yun eh. Para ma-prove. Katulad niyan, pinoprovoke ni Adam, bumukas daw yung ilaw. Tingnan natin kung ano yung reason. I don't think that's connected to this. Hindi yan ganito. Muli naming sinubukang patiin ang switch ng ilaw. Mapapansing magkaiba ang switch ng mga ito, kaya't imposibleng sumabay ang pagbukas nito nang patayin ang kabilang switch. Oli-oli ilaw. Sige, isa pa. Yo! Floor. Yeah. Come on, kung nandiyo talaga kayo, oli-oli ilaw. Kaya dahil kung hindi nyo bubuksan yung light switch, may explanation din ako. And kung nandiyo talaga kayo, if you want to be felt, kung gusto nyo talagang magmulto at maramdaman, For me, gusto ko rin talagang gawin yan, men eh. Yan mag-provoke. Kaya lang pinagbabawalan ni Sir Ed yan eh. Pero, yan lang ang only way. Yan lang, pero only pa, redundant. Yan lang kasi ang way para mapatunayan if totoo yan, yung hunting dyan. Don't get me wrong, naniniwala ako na may multo. Totoo talaga. Whether yun ay evil spirit or pero yung pagiging haunted ng lugar kasi minsan questionable eh. 'Di ba? Sometimes need mo kasing gawin to eh. Para talaga ma-prove. buksan nyo uli ngayon yung light switch. Dahil ako mismo ang nag-off niyan. Tila wala pa rin nangyayari sa paghamon na ginawa ni Adam. Ano kaya ang tunay na dahilan sa biglang pagsindi nito? Camera shy pa rin. Pati yung compass nandun din, hindi rin gumagalaw. Isa ring ang isang mabisang paraan kung wala kayong EMF detector ay compass din. Kasi ang compass kasi 'di ba sensitive sa magnetic force 'yun. Sa EMF. Isa pa. Dahil dito, muli namin binalikan ang training hall sa Tala Leprosarium upang ipasuri sa kanilang resident electrician na si Mang Jeronimo ang kanilang electrical wirings. Sa dulo na kamatay. Sige nga po, kuya. Mayroong banda rito, iba naman ang test dito. No? May electric yan. Sa ventilador ba rin? Makikita mo rito sa ano. Yung ilaw dito, may ginagala. Yan o. Yan. Yan lang wala. Pero ang main nito, nandito rin. Lahat yan, patay lahat yan. Hanggang doon sa training. Lahat yan, no? Imposible raw na magsabay ang switch ng mga ilaw dito dahil magkakaiba ang circuits ng electrical wiring na nakakonect sa breaker switch. Kung kung nagkaroon ng cable problem yan, shutdown lahat. Oo, shutdown. Lagi ko yung switch yan, kung wala naman ito. Wala namang pumapasok, hindi magagalaw yung switch, hindi magbukas yan. Pero ba't hindi nila pina-explain si Adam? Kung yun, 'di ba sabi ni Adam may explanation daw siya doon kung bakit bumukas yung Ni Ana. Sa binti, no? Oo. Nag-replay na lang yata to, yun na yun. Oo, ni-replay na lang. Bakit hindi nila pina-explain si Adam Reyes kung ano yung reason? Kasi sabi niya, may explanation daw siya kung bakit bumukas, no? Pero kung talagang bumukas talaga yon, totoo naman may espiritu talaga. Nung time na yun siguro, binuksan talaga ng espiritu. Pero sayang dapat hiningi yung opinion ni Adam kung bakit bumukas yung ilaw. Kasi ako feeling ko may din yun eh, may explanation talaga yun eh. Wala naman kasi ako doon para may nagagalit na dyan. Bakit hindi mo palusutin? Hindi, naniniwala ako na multo naman yun if ever talaga na actually gusto ko nga yung ginawa nila, sila ng electrician eh. Nagsuri sila ng electrician eh, no. Pero may sinabi kasi si Adam eh, yun ang medyo naghangang utak ko no na
na ako may explanation ako kung ba't bumukas. Kaya lang, hindi na nila dinisclose kung ano yun. Or baka wala na talaga nasabi si Adam na talagang paranormal yung nangyari nung pinrovoke niya yung yung ilaw, di ba? Pero kung ako ang tatanungin nyo, kung yun ay pagpaparamdam talaga, kasi hindi na may mention na may pumindot ng switch eh. Di ba? Wiring? Sa bagay, ang ganda naman ng pagkakataon nun, habang pinoprovoke yun, biglang sumindi yung ilaw. Di ba? Kung talagang, yan yung mga case scenario na, yan yung mga worst case scenario na na nakakatakot talaga na pag wala ka na maisip, ay pwedeng paranormal na talaga. Di ba? Pwede! Kasi hindi naman klaro yung explanation eh. Or hindi naman klaro, hindi, yung skeptic na nandoon, hindi nila pinasalita eh. Di ba? Or nakalimutan siguro nilang tanungin kung bakit sumindi. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.